Casting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atugang maray na aga po sa po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga bareta sa lado lokal o lado nasyonal. Sa headlines kan mga pareta, President Marcos maigpit na binabantayan ang trilyon pesong March duman sa party mismo kan Malacanang. PNP pinagkonsidera na generally peaceful and trilyon na piso March. Sa tuya pang pamayukan na mga pareta sa lado nasyonal, Bagyong Nando mas nagrikas at sinagkapilang perang lugar ibinandira na sa signal numero 5. Ang local as in federal law officer bawal magsulot ni na mas duman sa California. Nagkaperang mga sports personality sa Pilipinas nakisumaro sa trilyon piso March. Sa satuya pang pamayukan na mga bareta sa lado lokal, Mayor Isko o lado nasyonal, Mayor Isko pinagsugo na maigpit na pagpapasunod kan curfew sa mga Hobines. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ana mga detalyes at siya na pagkatapos kan pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwat maray na aga ko si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga bareta sa lado nasyonal, mas lalo pang nagrikas ang Bagyong Nando mantang ini napaparani sa extreme northern Luzon. Basado man sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, nailing ang sentro kan Bagyo sa distansyang 300 km sirangan na parte kan Kalayan, duman sa Cagayan, egwanin patos-patos na kusog nindoros, naabuton sa 205 kilometros an kada oras, asin may paburbugso nin 250 kilometros an kada oras. Bandira naman ang signal numero 5 sa Babuyan Island, Didicas Island, kan Babuyan Island. Mantang signal numero 4 man sa Basco, Mahataw, Ibana, Uganda, sabtang duman sa Batanis, sa natatada pang parte kan Babuyan Island asin Santa Ana, duman sa Cagayan. Signal numero 3 man ang mga parte kan Gonzaga, Lalu, Gataranda, Baggaw, Alcala, Santo Niño, Lasam, Alyakapan, Kamalanyugan, Buigwi, Santa Teresita, Aparia, Ballesteros, Abulog, Pamplona, Sanchez Mera, Claveria, Santa Praxidis, Rizal, Amulong, Piat, sa Cagayan, Flora, Santa Marcila, Pudtul, Luna, Kalanasan, Kabugaw, sa Apayaw, asin Karasi, Pigdig, Bintar, Bacarab, Pasukin, Burgos, Bangki, Dumalnig, Pagudpud,
Adams, Nueva Era, Sulsuna, Dingrasa, Sarata, Lawag City, San Nicolas, Ilocos Norte, signal numero 2 man nakabandera sa parte kan natadang porsyon kan Cagayan, Isabela, asin na duman sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Alpulso, Lista, Aguinaldo, Mayo, Banawi, asin mantang digdi nakabandera man ang signal numero 1 sa mga lugar kan natatadang parte kan Nueva Vizcaya, sering man duman sa Ifugao, Benguet o Benguet, asin man Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, General, Nakar, sa Quezon, Cabalinaan, Pulilio Island. Pwedeng maglandfall ang Bagyo at siya na pagkaudto o kunday man at siya na pagkahapon. Ngunya na aldaw ka na Lunes, September 22, asin maluwas sa Philippine Area of Responsibility sa agang Amay, September 23. Pwede man na magkusog pa ang Bagyo kaya pinagpapaingat kan Pag-asa ang mga nasa typhoon signal na iwasan ang pagpapasiring sa kadagatan. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, maigpit na pinagbantayan ni President Bongbong Marcos Jr. ang nangyari na trilyon na piso March kaanda September 21 kasudma. Sigun kay Presidential Communication Undersecretary Claire Castro na pinag-monitor kan presidente ang mga pangyayari kung saan digdi sinugo kani ang mga autoridad na magpasunod kan pinagapod na maximum tolerance. Inigpitan man ka na Presidential Security Command ang seguridad sa kapalibutan ka na Malacanang compound. Dagdag pa ni Castro na kaya pinagkansilakan presidente ang partisipar sa United Nations General Assembly o UNGA sa US para man i-monitor ang mga pangyayari sa lado kan anti-corruption na rally digdi sa Pilipinas. Inot nang ipinagpahid kan na PNP na generally peaceful ang mga nangyaring kilos protesta kasabay kan ika-53 na taon na deklarasyon kan martial law ni dating President Ferdinand E. Marcos Sr. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang nagbabagang barata sa BBS-FM Naga, pinagkukonsidera kan Philippine National Police o PNP na generally peaceful ang ginibo na trilyon peso March kan September 21 o kasudma basado kay acting PNP Chief Lieutenant General o si Melincio Nartatis Jr. na mga nangyaring mga reribukan na maikukonsidera na sarong isolated case naman pinag-umaw kay ni ang kapulisan na nagtaon ni na kasiguruhan para magdanay ang katrangkiluan sa nasambit ng rally basado sa pagkarkulukan Philippine National Police o PNP o minabot sa 61,605 ana mga protesters ang nagpartisipar sa bilog na nasyon kung saan 33,720 digdi sa Metro Manila asin na 27,885 man sa ibang parte kan na riyon ka nasyon. Igwa ni naabuton sa 50,000 na kapulisan ana nakakuryat kung saan 29,300 digdi duman sa parte mismo kan Metro Manila bilang parte kan Civil Disturbance Management CDM Unit. Nagkapira ang mga na-i-record na kariribukan na i-record kan nga kapulisan sa kariribukan na pagdadaklag nin mga gapu sa mga pulis pagsulo nin trailer truck na arani sa parte mismo kan Ayala Bridge duman sa parte mismo kan Metro Manila o sa Manila. Aabuton mada sa 49 individual ang sa inda nga nadakop na kinakabalian kan tracing mga minor de edad ninuli man kan mga kasong illegal assembly, direct assault, malicious mischief, asin man resistance to authorities. Nasa 70 miyembros kan Manila Police District ang nagsapo nin mga lugad ninuli man kan pagkakaigwa nin pag-ulang kan mga
Koreat nin mga kariribukan sa nasambit ng pagtitiripon o rally. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Daima na nagpauri na nagkapira nga mga sports personalities sa partibismo kan nasyon na nakipagpartisipar sa gidibong trillion peso march kana sudma. Kabali sa mga pagmarcha sa EDSA, sinda dating Gilas Pilipinas coach asin man TNT coach Chata Reyes. Kabali digdian sa iyang pamilya kung sa ina nakasulot inining kolor na puti asin itom na bado partisipar man ang basketballistang si GC Intal kaibanan an sa iyang agom na TV host na si Bianca Gonzales asin digdin nakihalubilo sa kadakol na mga tao duman sa party kan EDSA Shrine. Nagalumanda sa mga tao si San Juan asin San Miguel Menda Guard Wami Chongsun kung sa ina digdi daiman ulang asin daiman kaniya pinag-intindian kadakol-dakol ang mga tao duman sa partibismo kan Kamanilaan. Nagpartisipar sa protesta si MPBL Star Gaba Banal kung sa ina sa iyang social media account tinawan doon na ana ladawan mantang ini nasa People Power Monument. Mantang ang nagkaperang mga sports personalities pinaagi naman ninda ana sa indang protesta sa pagposa sa indang mga social media account arog ni Dog Kramer asin agum kaning si Cheska maging si Mapwa Musa valuable player Clint Iskamis ana nagpusma na kana dadawan sa social media na kinukundina ana nangyayaring korupsyon sa laog mismo kana nasyon da Pilipinas. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakita sa lado nasyonal. Ipinapasudod ngunya na ni Manila Mayor Francis Esco Moreno Dumaguso duman sa Manila Police District MPD ang maigpit na pagpapasunod kan curfew para man sa mga minor de edad matapos man ana nangyaring marahas na kilos protesta kan sudma sa partibismo kanda Ayala Avenue. Sigun ki Manila Public Information Office PIO, liwat na ipinagdoon ni Dumaguso ang bisa kan Executive Order number 2 series of 2025 na nagpapangalad sa mga minor de edad 17 pababa na magluwas sa pagultanan kan alas 10 nin pagkabanggi sa gudang alas 4 ninda magumagaon o beto kada sambit ng kasuguan na magdanay ang katrangkiluan masiguro na ligtas ang mga jóvenes orog na sa kada may mga darakulang mga pagtitipon o ang pinagapod na mga kilos protesta. Ang kasuguan kasunod kan mga nangyaring kariribukan na kinakasangkutan kan mga jóvenes asin minor de edad na nakamaskara asin may sulot ni na balak laba duman sa party kan Ayala Braids asin minjula kung sa nagkaperang pulis ada saro ana nagapayag na nakulugan na matapos indang darak lagun kanasambit na mga rallyista pinagasulo pamanda ang sarong container banda na ginibong ulang kana mga miyembros kana pulis sa kabilugan. 17 katao na ang nadakop kan pulisya kabali na ang nagkaperang mga 11 na edad pa sana na aking lalaki kasumpay kaniya duman sa Minjula guminamit man ang pulis kan pinagapod na water canyon asin na long range acoustic device para digdi pakalmahon ang mga nangyayaring makarahas na demonstrasyon na nagdadaklag pa din mga gapo asin mga pasang mga buti asin mga paputok. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabagang mga barata sa iba pang mga barata sa lado
Nacional. 17 na mga persona nadakop kan mga miyembros kan na autoridad asin sasampaning kaso matapos subuot mamparad pandaklag magsulo asin mad nin trailer truck sa tauman kan na protesta kontra korupsyon duman sa Minjula kana nakalis na pizza 21 kan bulan na presente o kasudma iyan basado man sa Philippine National Police o PNP ang mga nagkadarako pa sa presente yaon ngunyan sa kustodiya kan Manila Police District MPD sa sarong payag ipinagpayag kan liderato kan Philippine National Police ang paggalang sa karapatan na makapagpahayag kan na mga namamanwaan alagad na nga po dan sindaning katrangkiluhan asin pag-iwas sa anuman na kariribukan dagdag pa kan pulisya magdadanay sindang nakapokus sa maximum tolerance alagad mairo laban sa sisay mad na pwedeng mangkulog o mangraot ni mga pagrurugaring ang mga kilos protesta ang pinagpartisiparan kan kadakla ng mga namamanwaan asin nagkapirang mga personalidad gikan sa party mismo kan showbiz bilang pangapudan para mad panaguton ang mga koraptong mga opisyal kan gobyerno orog na may relasyon sa korupsyon kaanda flood control project pag-kickback kan pira kan tao nangyari ang pagtitipod duman sa party mismo kan Rizal Park, Lunita, Minjula asin EDSA Shrine kasabay kan anibersaryo kan pagkakadeklara kan batas militar kan panahon ni dating President Ferdinand E. Marcos Sr. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kana mga barata sa lado nasyonal maabot sa 2,000 katao ang nagpartisipar sa pagsilibrar mada kada anibersaryo kan martial law sa tauman kan makusog na pagbagunas kan oranda duman sa parte mismo kanda Bacolod sa tao kana raot nin panahon pinagkakarkulong 2,500 katao ang nagpartisipar sa pagrumdum kan 53 na anibersaryo kan martial law duman sa syudad kan Bacolod kan nagtalikod na aldaw kan Domingo o kasudma sulot an itom na asin puti na mga Badua asin na minabot sa 1,000 katao kabali na anda grupo gikan man sa simbahan dating opisyal kan gobyerno mga jóvenes asin man aktivista ang nagmarcha gikan man sa South Capitol Road sa Barangay 8 pasiring man sa Bacolod Public Plaza bit-bit ana mga placard na nagkukurahaw asin na pinagkukundinar ana korupsyon asin na ada maluya subuot na gobyerno sigun ki Police Lieutenant Colonel Joey Malong tagapagtaramkan Police Regional Office Negros Island Region PRO-NIR o minabot sa 2,500 anda nagpartisipar sa plaza sa pag-abot na hapon na mantang nagsagibuman nin magkasuway na motorcade ang mga taga-suporta ni Digong na iyuan higot-higot na nagkukurahaw patalsikon si Marcos anda mga taga-suporta ni Digong da inaiisip na ang amo ninda korapto man asin kadakol subuot na pigpagadan iyada laban man sa parte mismo kanda kampanya kontra sa droga. Maabot sa 11 katao ang nagpartisipar gamit man ang 20 lulunadan asin 50 motorsiklo duman sa parte kan syudad kan Dumaguete sa Negros Oriental sarong peace rally asin motorkid man ang isinagibo sa parte kan Freedom Park. Pinagpartisiparan kan 200 katao mayong na-record na protesta sa parte kan Sikihor sigun man sa PRO-NIR mayo man na ninapabareta na insidente sa nasambit na nga pagtitiripon o rally. Sa iba pang detalles kan mga barata pakitangunyan
sa lado nasyonal. Ipinagpahig ni Vice President Sara Duterte na may sarong nasyon na subuot nagtugot na makaresibi sa iyang ama si dating Presidente Rodrigo Duterte na sa presente nakakulong duman sa parte kan Netherlands. Mantang ini and pinagabibistahan kan International Criminal Court ICC ninuli sa mga kasong may pagkasabot sa crimes against humanity, kasumpay kan madugong kampanya laban sa illegal na droga kung sain kadakol subot pinagadan si digong sa panahon kang kampanya kani sa droga. Sangunyad nagpahayag sa atubangan kan Pilipino duman sa Japan kan nagtalikod na Sabado. Ipinagpahayag ni BP Sara na siya mismo nakipag-negosyar sa mga nasyon tangani man na makatubang asin man mapagkatiwalaan ka nasyon na re-resibiyon sa iyang ama ninuli man mayo siyang malalauman sa parte mismo kan Pilipinas. Daiman pinagpangaranan kanda Vice Presidente kanda Pilipinas Sara Duterte kung anong nasyon alagad siniguro kaniya na bako ang Japan na inot naman ay pinagpahig kan Australia na nagsayuma ini na akuon si Duterte. Pahayag kasunod naman kan kaagadan kan kampo ni dating Presidente Duterte parman sa interim release na isinampa kan Hunyo asin na digdi pirit subuot kan abogado mayo subuot ni na flight trace si Duterte asin na daisubuot kinakaipuan magdanay na nakakulong mantang ini an pigbibistad asin ini imbestigaran sering man nagkontra an Office of Prosecutors kan ICC asin ipinagpayag na kinakaipuan an padagos na pagkakakulong ni Duterte tanganing masiguro an sa iyag pagpartisipar sa dasambit ng bista asin tangani man na maiwasan ang posibleng paglaog sa nasambit ng kaso sa mga testigo. Kasumpay ka na bagay na niya duwang organisasyon sa parte kan Pilipinas ang nagtatabang sa mga pamilya kan mga biktima kan war on drugs asin nagpahig man ng pagkontra na temporaryong palibriho na si Duterte ninuli kan subuot peligro maimpluwensya iniya asin na sa mga investigasyon asin kaligtasan kan mga testigo. Magigirumduman si dating Presidente Duterte ang nakaditini o nakakulong duman sa Netherlands kan Marso 2025 na atubang sa pagkakaigwa ni bista asin man investigasyon kasumpay kan mga garadanan sa parte mismo kan war on drugs na kung sain sa pulisya o minabot sa parte kanda sinasabing 6,000 alagad sigun sa mga human rights group posibleng uminabot sa 30,000 kay bana na ang mga vigilante killings na kung sain digdi ang subuot nangyari sa administrasyon ni Duterte kadakol pinagadan. Sa iba pa nga mga nagababagang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal sa iba pa nga mga impormasyon sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal inasak kan mga rallyista ana motor asin man digdi sa hotel kung sa ina digdiya nagkaigwanin na mga rally daima nakaligtas sa parte mismo kan mga jóvenes na mga rallyista ang mga establishmento komersyal duman sa parte kan M. Rectua Avenue sa Manila. Sering manda digdiya kung sa ina pig daraklag pig raraot kan mga iniya ana mga salming na mga bintana asin na pinto kana hotel. Kabali na digdi iyo mismo ang Sug Hotel kung sa ida pig laog kan mga hoben na mga
rallyista. Maging ang duwang motora na mobile kan kapulisan na ginagamit sa pagpapasudod kan sa indang trabaho, dinara sa tao kan tinampo asin manda dumanda sinulo sagkod ng sa presente nagpapadagos ang paghanap kan iba pa nga mga persona na iyuan na embulto sa nasambit na nga insidente kanda subuot maribok na pagkakaigwanin rallies duman sa parte na Ayala Avenue. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal pinagpahig ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kanag talikod na aldaw na ana mga kumpanya ni Saldico asin man na Sunwis Incorporated kabali sa mga sangkot sa mga proyekto sa flood control duman sa parte kan Oriental Mindoro. Si Saldico ang kumpanya kaniya asin ang Sunwis saro subot sa nanginabang sa flood control sabi pa man kan Secretary kan DPWH. Nasambit ng proyekto sinasabing gibo sa substandard gustong sabihin daiya tinama ang tamang kalidad kan nasambit na nga proyekto basado sa DPWH digdi na pag-aramin ninda ang kakulangan kan disenyo pagpapasunod kan mga materialis sa nagkapera nga mga flood control works duman sa nasambit na nga probinsya. Daiman malinaw kung gurano kadakul ang pundong pinaggastos kan mga proyekto na napagarmana na igwaning problema. Sinabi ni Dizon na may mga kaso na isinampa laban sa mga individual asin man na may mga suspension asin dismissal na nangyari na sa mga opisyal kan DPWH. Dinagdag pa kaniya na sisiyasaton pa man giraray ang iba pang mga proyekto sa iba pang mga reyon ang aning mahiling kung may arog kaning mga anomalya. Nangapudan ang DPWH sa kooperasyon kan mga lokal na mga opisyal asin gobyerno duman sa Oriental Mindoro para maisulong ang transparency pagpapanagot urog na sa mga sangkot, mga korapto asin mad mga nagkickback kana pundo kan gobyerno sa pagpapatindog kan mga substandard na mga kontrata sa flood control project. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata na sa lado nasyonal ipinagbulgar ni Vice President Sara Duterte na naandal pa man an sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte na naglalala kan issue kan korupsyon sa Pilipinas maski ngani nakakulong ini duman sa parte mismo kan Netherlands. Sinabi kaniya na nagahalat sindanin na duwang desisyon gikan sa parte kan ICC anda angata sa jurisdiksyon sa kaso kan drug war asin sa indang pinaghagad temporaryamente na palibrehon si Duterte sa sarong third party country igwanin sarong nasyon na nagsabi na okay lang digdi na ibugtak si dating Presidente Duterte dagdag pa kan nasambit na nga opisyal. Magigirumduman na nakatalaan ang pagdangog sa kaso ni Duterte sa maabot na September 23 matapos na digdi ipirit kan abogado ni Duterte na daisya-pit mag-atubang sa pagkakaigwanin investigasyon ninuli ka na nagluluyang memorya kanda salud kanat sambit ng dating presidente. Tinauan doon ni Sara na sa kada digdi pagbibisita niya ugmahon na ang dating presidente sa pagbisita kan sa iyang dating agom na si Elizabeth Sismerman na nagdadanay sindang maray na sa indang relasyon maski nga ni digdi annulled na ang sa indang kasal ugma paman giraray si Duterte kan siya bisitaon kan dati niyang agom. Pinagluluyan memorya bistado pa nga ni ang dating agom pambihera. Sa iba pa nga detalyes kada sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado
lokal o lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal ay pinagbulgar ni Vice President Sara Duterte na nagsurat siya kana protestong laban sa sinasabing kaswapangan asin man mga irregularidad o korupsyon bilang regalo sana sa ika-68 kaaldawan ni dating Presidente ni President Bongbong Marcos Jr. kan September 13. Ipinagpahayag ana kantang mga sakim durugin na sa harap ng Filipino community duman sa party mismo kan na Tokyo kada September 20 matapos niya na bilugon sa laog kan na maabot sa 2 semana. Iyanda sa kanta iniladawan kani ang mga Pilipino na padagos na nagtitios mantang ang mga sakim ana nalulunod sa yaman asin nangapudan nin pagkasararo para man labanan sa saiyang pahayag binantaan man niya si Marcos non-stop ana pagbubudol asin sobrang kapal kan lalawgon na garo subuot digdi da inasusupog na binubudol ang mga Pilipino. An sa iyang pahayag, ang pagtanggal asina nangyari sarong aldaw antes kan mahiwas na protesta laban sa korupsyon kasambay kan anibersaryo kan martial law. Kung makalastar man si BP Sara ang paguna mo malinigo na maray anda sa indang pamilya. An sa indang pamilya sinasabi ngani na subuot imbulto an sa iyang tugang sa parte kan droga. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana nagbabaga pa nga mga barata pa sa lado nasyonal. Bibistuhon kanda mga nagpartisipar na mga artistang nakisumaro sa September 21 rallies sa Lunita, EDSA. Nagpartisipar ang nagkapira kaya ng mga personalidad sa mga kilos protesta laban sa korupsyon duman sa parte mismo kan Lunita Park asin EDSA People Power Monument. Yaon duman nakisumaro sinda Vice Ganda Ann Cortez, Jasmine Cortez Smith, Donnie Pangilinan, Darin Espanto, Jackie Gonzaga, asin man kadakol pa nga iba na nagbali sa isinagibo na kilos sa protesta. Digdi pinagapanginutan ana nasambit ng kilos protesta kan nagkapira nga mga imbolto sa lado kan mga artista asin na iba pa nga mga civic organization kabali na anda simbahan na nagtiripon-tipon duman sa parte mismo kan EDSA asin man sa Lunita. Iyan parte kan padagos na pagkakaigwanin protesta sa mga korupsyon na nangyari sa pagpapatindog kan mga flood control project asin man ang padagos na pagkakaigwa nin baha sa parte mismo kan Pilipinas. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal tinawando ni Senate President Vicente Tito Soto III nagluwa sa investigasyon na ada mas dakulang anomalya sa flood control project nagpuon pa sa administrasyon ni Duterte kan 2016 sagkod ng 2022 si Senate President pro tempore Pampiluping Lacson na pamayukan na Blue Ribbon na Committee asin ba na Blue Ribbon na Inquiry nagsabing mati niya ana kaanggutan kan mga namamanwaan asin siniguro na lalapagon ana mas maiwas na mga korupsyon kan mga opisyal. Aminadong niya si Senate President Soto na may mga mananalanta sa parte mismo kan issue alagad nagtutubod na nahihiling kanda publiko an mas mahiwas na nadalagan asin mga ladawan kapwasinda nag-aasa naglalaom na magiging matuninong mga masurudod na mga protesta pang gigibuhon laban sa korupsyon
na pinagapunan kana nagtalikod na September 21 o kasuudma. Iba pa niya itong detalyes kanda mga bareta pa kita sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal sa pagresolbar asin na pagrumdum kan ika-53 na anibersaryo kan Marcialo. Pinagpirit kan mga biktima asin na progresibong grupo na mahiwas na korupsyon sa lado kan flood control project nagugat sa pagkakaiguan ng kickback asin na korupsyon sa paagiman kan nakalihis na mga administrasyon. Digdi subuot bastante ang pagkakaigwa kan pagpapatalsik ka nagkaparang mga opisyal asin sa presenting investigasyon sulaminting digdi pampalubag loob lang daa anda kaanggutan o sa kaanggutan kan mga namamanuaan inagad ninda na ipakulong ang mga sangkot asin ibalik ang mga pigharabon na kwarta kan taong bayan o kan gobyerno. Pinagpayag kan grupo kan kapatid na ana iskandalo an plunder of Marcialo skill asin pinagkondina ana entrance culture of impunity. Liwat kay Marcos Sr. sagkod na nga sa presenting administrasyon. Tinawan doon dapat da managut ana si Isayban na mga opisyalis ka na gobyerno na nagpirma sa pambansang budget o national budget na kung saan digdi nagtagamanin bilyones pesos na pundo na maanumaliyang proyekto kabali na ang 51 billion pesos na sinasabing napaduman sa distrito ni Representative Paulo Duterte kan 2019-2021. Anda pamilya Duterte sa paagi kan Congressman na si Paulo Duterte nakakwa nin 51 bilyones pesos na budget sa flood control na daiban pigtutulig sa o daiman pigpapahayag ni Vice President Sara Duterte. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang sa tuyang detalyes kunyan kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, babaeng negosyante arestado naman sa Bardican, Banuan, kan Limanan, Camarines Sur na inuliman kan sinasabing 8 counts na pagbalga sa bouncing check law. Naaresto kan mga autoridad sa bisa kan warrant of arrest para man sa patong-patong na pagbalga kan lay sa pambansang o sa batas sa pambansa 2022 o bouncing check law. Anda sarong babaeng negosyante bandang alas 5 ni na pagkahapon kanda Sabado duman sa barangay kan Bagong Bayan sa Libmanan, Camarines Sur. Sa report kan Camarines Sur Police Provincial Office nadakop kan tracker team gikan sa Banuan kan Libmanan PNP si alias Manay, 38 anyos asin residentes kan na Libmanan, Camarines Sur. Iyan sa bisa kan warrant of arrest na pinagpaluwas kan MTCC Branch 1 Naga City na may pitsa September 9, 2025. Ninuliman kan sinasabing 8 counts kan pagbalga sa bouncing check law. Nasa 5,000 kada saro na sinambit ng kaso ang piyansa na pinag-re-rekomendar kan korte laban sa nasambit ng akusado o suspetsado ng unyada yaon sa kustodiya kan Libmanan PNP nakakulong. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Nahidul na kanda Bunbun PNP sa Bunbun, Camarines Sur ana mga food facts para sa nagkapira nga mga pedicab drivers gikan sa nasambit ng Banwaan o munisipyo kanda Banwaan kanda Bunbun, Camarines Sur.
ana nasambit ng mga food packs ana naiduhol kay nikan na suudma dumana sa mga residentes na nagapapadyak sa nasambit ng lugar. Ana mga parapadyak iyuan napili ka na PNP Bonbon na tawan ka na sa indang mga nakonsigir na mga food packs. Iyan na tangani man na magamit kan mga inisa sa indang pangangaipo sa aral daw. Ana mga miyembros kan na Philippine National Police o PNP duban sa Banwan kan Bumbon Camarines nag-arambagan kan sa indang mga kwarta hali sa indang mga personal na mga sweldo tangani sa naman na mga tipon kanda mga food packs na itinatao sa parte mismo kana mga parapadyak dyan sa Banwan kan Bumbon Camarines Sur. Ninhuli kani ana nasambit ng mga parapadyak na resipyente kana sinambit ng food packs na pinagtao kana Bunbon na PNP dakula ang pasasalamat na ipinagpaabot sa liderato kana Philippine National Police duman sa Banwaan kan Bumbon Camarines Sur. Sa iba pa kitang detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lugal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Dua ana gadanda sa nangyaring pagkakaiguan ni baranggaada kanda sudma dyan sa parte mismo kana Banwaan kana Batu Camarines Sur sa report na nakaabot sa liderato kada Philippine National Police. Nangyari ang insidente alas 6:45 na pagkabanggi duman sa Zona 7 Diversion Road, Barangay San Vicente sa Batu Camarines Sur. Napagarman na ang involtong mga lulunadan iyo ang ilabil bus asin digdi pasiringon ko ta na ini sa northbound sa Samar o hali sa Samar pasiring duman sa parte mismo kanda Metro Manila. Pagabot kani sa nasambit ng lugar binudalan kani anda sarong sarong trimobile na kung sain na digdi sinasabi nga nagkaigwanin head-on collision. Anda apat na lunad ka na sinambit ng trimobile anda sinasabing nagka-irirido ini mga residentes ka na Santikon na duman sa parte ka na probinsya ka na Albay tulos man na pinagasapwat kan rescuer ana nasambit ng mga lunad ka na trimobile alagad ang chopper ka na sinambit ng trimobile pinagdeklarang dead on arrival kan attending physician mantang ang saro pa nga pasayro ka na sinambit ng trimobile sinasabi na nagadaan mantang ini ang pinagabubulong sa sinambit ng hospital. Ang chopper ka na ilabil ana yaon sa kamot ngunyan kana mga autoridad duman sa Banwaan kan Nabua Camarines Sur padagos pang pinag-iimbestigaran anasambit ng insidente mantang anda dua sa lunad kan na trimobile anda sinasabing pinagbubulong pangunyan sa nasabing hospital. Anda mga autoridad posibleng magsampa nin kasong double murder sa nasambit ng driver asin man serious physical injuries. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan barata lokal 39 mga pasaway ka nagtalikod na pluvial procession pwedeng makasuhan. Buyet Paderes sa detalye. Aaboton sa 39 bilang mga nagliga nagpasaway sa nakaaging pluvial procession. Sigon kay Police Officer Robert Cadiglo na opisyal na tagapagtaram kan NCPO ang mga sa City Ordinance 2016-039 wala bigyan po yung makasuhan sa kasong disobedience duwaig ang minor de edad. Sinabi pa kayo nasa kagabsan mato ni
silang bitang okasyon na sa estimate aabot sa 1.8 million ang crowd na nagpartisipar. May mga nasakop sa violation of City Ordinance 2016-039. So, kahapon ang nasa ko po is nasa 39. And ang dito na yung sinasabi natin na pwedeng makasuhan criminally. Ano po? So may walo po na makakasuhan for disobedience. Kasi yung implementation po ng city ordinance, ang una po ay sasawayin ka lang talaga muna. And then except obviously unruly ka na, no? Pero sasawayin ka muna. Pag di ka po nagpasawayin, na po yung sa disobedience to person of authority, which is criminal case. So meron po tayong 8, and ang dalawa po yata doon ay minor de edad. Partisa kan pahayag ni Police Officer Robert Aguilion, entrevista kan mga taga-media para sa BBS News. Salaris. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, madali unsa na ada paghagad nin tabang sa partibismo kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur, lalong-lalo na sa serbisyo nga kapwarti na kung saan programa asin proyekto kan Pamilya Villapuerte na pinapamayuan ni Governor Elry Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asin man Congressman Luigi Villapuerte. Ang paghagad nin tabang madalion urog na duman sa partibismo kan mga nangangaipo nin tabang pinansyal para man sa mga bill na babayadan sa laog mismo kan na hospital. Huli kan na aksidente na sinapo kan na tugang ni Arwind Baisa, residentes kan na barangay kan na Hamurawon, duman sa Banwan kan Minalabak Camarines Sur. Perang aldaw ini nga nakumpay na sa hospital, sagkod na nga digdi naglangkaw an sa indang babayadan o bill na uminabot sa kantidad na 125,000 pesos sa saiyang pagrani sa opisina kanda serbisyong kapwarti o kapwarti Medical Assistance Program na pinapamayuan ni Governor Elry Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin man Congressman Migs Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte, tulos man na naitao sa iya ana tabang kan sa iyang pangangaipo asin na natawan ini ni na kantidad na 75,000 pesos, dakulang kantidad na daing duwa-duwa nga piga heras kan na nasambit ng programa kan gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur o kan Pamilya Villapuerte. Ana nasambit ng pagduhol mismo kan ayuda pinagpasalamatan kanasambit na nga persona si Governor Elry Villapuerte, Congressman Migs asin man si Congressman Luigi Villapuerte. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, Camarines Sur free wifi for all program na bibinipisyaran na ang mga tagaduman sa Karamuan asin man Gar Chetorina Camarines Sur. Darrell Banya sa detalye. Ang mga kustal na barangay kanuaanin ng Karamuan, Camarines Sur, nagkaigwanin ng high-speed internet access na naging posible sa paagikan Camarines Sur free Wi-Fi for all program. Sa mga remote na komunidad, arugan barangay kanatuan, asin pagulinan, sarong realidad, ang magkaigwanin marikas na internet kan Starlink satellite technology. Sa paagikan ini, nagiging pasil na sa mga estudyante, ang magkaigwanin online classes asin schoolwork. Dakulang oportunidad man sa mga ini ang terming konektado sa indang mga mahal sa buhay, maski hain man ang sa indang mga paryentes. Mientras tanto ang mga barangay man kan Burabod asin Tamiawan sa Garchitohena Camarines Sur, ang benepisyado naman kan sinabitang programa na sa presente igwanang total na 17 barangay kan Banwaan ang nakikinabang kan libreng internet. Ang programa dakulang tabang sa mga entrepreneurs
na mapahiwasan sa ilang online business, makataos sa estudyante ni nakulang access sa pagkanood. Ang inisyatibong ini sana sa priority program ng gobyerno probinsya ng Camarines Sur sa pamamayo ni Dr. Elry Villaforte na masiguro na maski ang mga nasa hararayong lokal na komunidad dai mabayaan, imbes dapat nakado, empowered, as in man preparado para sa futuro. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Danyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, ang Kamara de Surmida Ares asina sa kainot-inoting Sunny Music Philippine License artist gikan sa Kamara de Sur Tricia Puso paluwas ka na bagong single dumanda sa Aladdin sarong makasaysayan na lakdang parman sa musikang Bicolano ang na-record ni Tricia Puso matapos siyang maging kainot-inoting license artist gikan sa Kamara de Sur sa irarom ka na Sunny Music Philippines. Enot na nabisto si Tricia kanda 2017 bilang saro sa mga pioneer artist kan Kamara de Sur Academy Project na pinagbilog kana na binawian ni na buhay asin nagpaaram ng si gobernador asin kongresista na si Luis Eri Villafuerte o LRB bago pa man ininahiling na nagagibo ka na mga song covers online na nag-serving inot na siya nga nagapuuna na magsurat asin magibo kan sa diri nga mga kanta kanda 2024 sa tabang kanda element is management official iyo ana nagaperma sa Sunny Music asin iniluwas an sa iyang debut single na Kahit Di Ako Ang Gusto Mo kahapon September 17 na 2025 liwat na pinagbisto si Tricia ana sa iyang talento sa paagikan na ikaduwang single na Aladdin na sabay-sabay na ipinagalansar sa music digital platform. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Ana PCA digdi sa laog kan na Region 5 nagpaluwas kan pinagkabagong presyo kan na kopra sa interong Kabikulan. Tinawan doon kan na Philippine Coconut Authority Regional Office number 5 ang pinakauring listahan kan na presyo kan na kopra sa manlayla ng mga probinsya kan na Bicol Region. Iyad obeto kan na nasambit ng lakdang na maipaaram sa mga paratanom ninyo asin na mga parabakal aniro mo niyan kan presyo tangani man na makatabang sa tamang pagpaplano kan nasambit ng produksyon asin income sharing mad sa mga parauma mga paratanom ninyo ana presyo mo niyan duman sa albay nagpapako sa partibismo kanda 64 o 64 ada kada kilo mantang sa Camarines Norte 76 sa parte kan Camarines Sur 74 Camarines Sur 2 66 pesos asin sa Catanduanes 51 sa Masbate 67 Sorsogon 67. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyada sa lado barata kitang unyada sa luwas kan nasyon. Sa tuya nga barata unyada sa luwas kan nasyon o dumada sa parte mismo kan Estados Unidos de America. Pinagpapangalad ng unyan duman sa California
ang pagsulot kan mga maskara kan mga local asin federal law enforcement officer. Yan kaibanan ang mga US immigration asin man custom informers sa ICE. Anasambit ng ley ada sinasabing permado ni Democratic Governor Gavin Newsom para man matawanin proteksyon ang mga residente sa gikan sa pinagaapod kaning secret police na rilibot-libot sa mayor na tinampo duman sa California. Magiging epektibo man ang ley sa maabot na pitsa 1 kan bulan kan Enero 2026 kung sain ang kasimbagan kaini sa pagsulot kan mga mas kan ICI na kung sain digdi isinagibo ang immigration raids duman sa party kan Los Angeles. Kinontraman ni US Attorney Bill Isali ang appointee ni US Presidential Donald Trump kung saan sinabi kani na mayo ni na jurisdiction ang California governors sa federal government kung saan padagos man na poprotektaran ang mga agents an sa indang mga pagkakabistuhan sigun paman sa nasambit ng opisyal. Yan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuy mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba Mabalos kan sa pong pagantabay. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:03. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang marina aga po sa ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, libmanan da Kamara de Sur na benepisyaran kan tupad gobyerno probinsyal asindol iyo ang nanginot para maitao sa mga benepisyaryo. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta o headlines kan mga bareta sa lado lokal, karambula sa San Fernando, Camarines del Sur kan Rolo Nadanda naga kaigwa ninda pagkakairido kan nagkapirang mga persona. Sa iba pa pamayukan na mga bareta sa lado lokal, kainot-inuting regional hypertension na summit sa Bicol isinagibo kanda Sudma. El Verde program kana gobyerno probinsyal kana Camarines del Sur tinawan nin doon sa World Bamboo Day 2025. Sa tuya pang pamayukan mga bareta sa lado lokal, pagkakaigwa ni na rally sa party kana Kabikulan kana mga agit-agitan kana Sudma naging matrangkilo. Gabriela nag-ibaman sa ginibong rally kanda Sudma kairiba ana grupo kana mga jóvenes mga estudyante sa Bicol Region Kasumpay kanda sa indang Curahaw na panaguton ana mga korapto sa gobyerno. Operasyon kontra illegal na droga sa party kanda probinsya kan Camarines del Sur, partikular na sa Baaw, Saro, Andakop. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum.
Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, ang mga paratukdo asin mga estudyante sa Butuan Central School, Butuan, digdi sa Bicol Region ana nagkaigwa kan pagtatarabangad tanganiman na digdi magpartisipar sa tauna na International Coastal Cleanup ICC sa partibismo kan lugar kan Milagros duman sa Masbati kan nagtalikod na aldaw kan na Sabado o beto kada sambit ng aktibidad na digdi pangatamanan an marine environment asin digdi maitukdo ana mga basura urog na sa parte mismo kan kadagatan tangani man na aralion sa pagiman kan pagtatarbangan pagkolekta kan mga debris gamit an Ocean Trust data form anasambit ng ICC pwedeng isagibo kan mga lugar sa baybayon na river waterways asin iba pang mga lugar na pwedeng pagikanan kan mga marine debris iyan gibo tinarabang tabangan kan na grupo kan mga estudyante asin mga paratukdo sa Bicol Region ana pagkakaigwa kan paglinig sa mga kostalis na mga lugar sa saindang mga nasasakupan na komunidad asin man na probinsya iyada bilang parte kan partisipasyon kan Department of Education DepEd sa parte kan selebrasyon kan sinasabing International Coastal Cleanup. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata kitang unyad sa lado lokal sa iba pang detalyes kan barata sarong miyembro kan PSO erido kan makabuntulan an sarong burat. Boyet Paderes sa detalye. Redong nagreklamo sa patura kan polisiyan sarong miyembro kan PSO kay nakaagit aldaw pagkatapos na ining makibuntulan sa sarong burat na lalaki diyan sa barangay Pakol. Ang PSO bilistong si Joey, 46 anyos, samantalang ang suspect iyo man si Jumar, 36 anyos, sa silindig kan Kiburak sa Bagong Bayan Sur. Alas 4 daling pagkapon si Joey asin mga katrabaho kay inom-inom sa may harong kan senda nga bisor kan uminabot ang suspect asin huli sa day pagkakaintindihan ang duwa nagkaigwa ng debate dumana na kuntulan ang duwa marisarang sulos man na nasaway ang duwa man tang sinasaway ang suspect nahulog igdi ang urokbit kaling kalibre 38 badil na may tulong bala ang suspect lagos na ginara sa patulakan polisiya para sa mataning kasong physical injury as in violation of RA 10591. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal nagtiripon-tipon man sa Plaza Rizal sa laog kan siyudad Kinagaan man laila ng mga progresibong grupo kana sudma September 21 iyan tangani man narumdumo na an ika-53 na anibersaryo kan batas militar o martial law nakisumaro ang mga sektor kan mga jóvenes mga paratukdo mga sinasabing parauma kababaihan asin bapa bit-bit kan mga ni an pangapudan laban man sa korupsyon red tagging asin man ada pagkakaigwa nin pagrata ka sa karapatan na pantao sa pagtatapos pinag girisi kana mga
nasambit ng mga rallyista digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, partikular na sa siyudad Canaga, ang ladawan ni President Ferdinand Marcos Jr., Senador Ches Escudero Romaldis, asin man urog sa gabus, bako lang gisi kundi pinino si Saldico an sa iya mismong ladawan na simbolo kan pagpuprotesta kan mga jóvenes, mga paratukdo asin iba pang sektor digdi sa parte kan Kabikulan asin probinsya kan Camarines Sur, partikular na sa siyudad Canaga. Naghandugmada ni na manlain-lain na mga sunata ana mga lokal na mga artist sa parte mismo kana sa indang rally tangani man na ma-entertain ana nasambit ng mga rallyista digdi sa laog kan siyudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, CPNO kana siyudad kan Naga padagos ang kampanya kontra sa sinasabing teenage pregnancy. Daryl Banyas sa detalye. Sa katuyuhan na mas mapahuros ang kaso kan teenage pregnancy, digdi sa Siyudad ni Naga, padagos ang kampanya kan City Population and Nutrition Office sa paagi ni kan sa ilang mga programa karonan pagtaunin edukasyon o awareness sa mga jóvenes digdi sa syudad. Nagigibo man in mga programa arog kan usaping ASRH o an Adolescent Sexual and Reproductive Health asin man Comprehensive Sexuality Education sa 27 barangay kan nagatangarig matawan nin mas mahiwas o hararom na kaaraman ang mga jóvenes sa sainding sadiring o sa saindang sadiring lawas o kaya man salud. Ipinahayag ni Joy Macaraig ano ay sikan sinabitang opisina pinapaintindi sa mga jóvenes ang sa indang kapasidad, pati naman ang limitasyon o na sa isyu kan amay na pagbabados. Igwaman na suway na programa para sa mga magurang na parenting talk na pwedeng magtaunin informasyon asin bagong mga strategy sa paggiya sa mga aki na pwedeng mas applicable ngunyan sa modernong panahon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mayo nin laog sa eskwela sa Banwaan Kadabuwa, Camarines Sur ngunya na aldaw Lunes, September 22. Nagdesisyon si Mayor Per Simbulan na nasuspindiyo na ang klase sa gabus na grado o lebelo dumanda sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan ninuli man kan banta kan makusog na bulos kan oranda darakan na bagyo asin man habagat. Ada parte kana sa iyang pahayag sinasabi na basado sa paragraph 3 kana Memorandum Circular 97 na pinag-issue kan Office of the President on the 21 kan September 2025 sinasabi na pag makusog ang pagbagunas kan uran darakan super typhoon na sinando asin man na southwest monsoon asin kung digdi pwedeng mabugtak sa peligro ana nasambit ng buhay kana mga estudyante asin man kana mga empleyado o paratukdo digdi may karapatan na ana opisina lokal kana alkalde o gobernador na suspendiho na ana nasambit ng klase para man siguradon ang kaligtasan kana mga estudyante asin kana mga paratukdo. Ninhuli ka nasambit ng memorandum pinagdideklarang niyan kana munisipyo kana Banwaan Kadabuwa sa pagiman ni Mayor Per Simbulan na mayo ni na klase eskwela sa gabus na libelo ngunya na aldaw sa Banwaan Kadabuwa, Camarines Sur. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal duman sa parte mismo kana Banwaan Kadabuwa, Camarines Sur. Liwat na naman na pinagpatunayan kana PNP duman sa Banwaan Kadabuwa, Camarines Sur
ana kampanya laban sa illegal na droga. Yan sa paagiman kan direktiba ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director kan PNP Regional Office No. 5, digdima itrayumpong na isagibo kan Bao Municipal Police Station ang sarong drug bypass operation nagresulta kan pagkakadakop kan sarong persona na imbwelto sa illegal na droga kan sudma ikinasa kan mga tauhan kan Bao Municipal Drug Enforcement Unit sa liderato ni Police Major Engelbert Turaldo and Chief of Police kan sinambit ng Banwaan and bypass operation ginibo naman sa barangay kan San Francisco sa Bao Camarines Sur. Nadakop sa pagpapabakal kan illegal na droga ang suspect na pinagbistong si Adon, 39 anyos, soltero, residentes kanda sinambit ng barangay. Nagbinta ang suspect nin sarong plastic sachet na may laman ng pinagtutubudan shabu sa sarong pusher buyer na nako sa iyang pangangataman ang sarupang plastic sachet ni na shabu. Igwa ni na kantidad na 13,600 pesos ang nako ang droga sa kamot kanasambit ng suspetsado na bawi man ang kantidad na 500 pesos na sinasabing iyo ang ginamit bilang drug bypass money sa nasambit ng operasyon. Ang inventaryo ginibo sa parte kan atubangan kan mga opisyalis kan barangay asin na iba pang mga witnesses. Ang suspect kakasuhan ng pagbalga sa Section 5 asin Section 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Iba pang detalyes kan mga barata pa kita sa lado lokal. Saro pa ang pusher sa Banwaan kan Baaw ana nadakop kan mga autoridad. Pinagabisto iyan na si Bunso, 24 anyos, residentes kan barangay kanda Santa Teresita duman sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Nabakalan inining 500 pesos na kantidad kan na droga na kuanan man ni naabuton man sa 13,600 pesos na kantidad kan droga ang nakumpiskar sa nasambit ng suspect na si Bunso. Si Bunso yaon ngunyan sa kalabos kaibanan ang sarupang persona na nadakop sa operasyon kana nasambit ng illegal na droga. Ang kasong pagbalga sa Section 5 and 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 iyo ang kaso nakakaatubangon kan nasambit ng duwang sospetsado. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Duman sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur, ang Libmanan naging benepisyaryo kan tupad na pinagatatao kan dul asin man kanda gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot kan Department of Labor and Employment DUL asin man kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Governor Elry Villafuerte labi sa 1,000 mga residentes gikan sa 35 barangay kan Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur ang naging benepisyaryo kan programang tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged asin displaced workers. Maugma nindang naresibi an sa indang mga pinagalan sa laog ni na 10 aldaw na nagkakantidad 3,950 pesos ang kada saro. Personal sindang binisita asin kinumusta ni Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur kasabay kan isinagibong payout afuera sa temporaryong hanap buhay. Dakula man subuot anda programa sa pagmantener nina kalinigan sa lado kan komunidad. Ulit asinda mismo anda naglinig, nagayos asin man nagtarambon ng o asin nagtarambo
tarabangan na paramanda sa ikakarahikan sa indang mga barangay, ana mga ati, pati naman ana mga kaliya nalinigan kana mga residentes. Iyada bilang parte kana sa indaman na pagtrabaho asin mada ana sa inda mismo nga pagpapasiguro tangani mada na ana mga kaliya diretso ana pagsulugkan na tubig kun mayo na nin mga nakakaulang. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur, nagkaigwanin karambula sa San Fernando 5 mga lulunadan na damay brake failure kana truck ana sinasabing dahilan. 5 sa mga lulunadan ana damay sa nangyaring karambula matapos man na mawaranin direksyon o preno ang sarong dump truck sa Maharlika Highway sa barangay Plansa sa San Fernando pasado alas 9 nin mag-uumagahon ka na nakalis na aldaw. Basado sa investigasyon kan pulisya, enot subuot na nagabangga kan truck ang sarong Toyota Rivo. Antis ining nasagi ang Toyota Hilux asin nita na o Nissan X-Trail. Sering mana digdi buminangga mana sa nakaparadang Ford Escort sa gilid man ka na tinampo. Mayo man ni na napabareta na nalugadan una kulugan sa nasambit ng insidente. Alagad nagsapo nindakulang distroso ang mga lulunadan. Pinagbisto ang chopper kan truck na si Kevin Bal Moreno, 33 sa anyos, residentes kan Batu, Camarines Sur, nakadto nagdi-deliver nin mga kargang gapo pasiring sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Sigun sa iya, bigla subuot na nawaran nin bisa ang preno na pinagmamaniyo kaninga truck nasa kustodiya kan San Fernando Police ang sinambit ng chopper kan truck asin ang mga sangkot na mga lulunadan mantang ginigibo ang investigasyon. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal sa kainot-inoting Regional Hypertension Summit sa Bicol isinagibo kan nakalis na aldaw kanda pizza 19 kan bulan kan September. Pinanginutan kan Department of Health, Bicol Center for Health Development, DOH Bicol CHD, ang ka-inot-inoting Regional Hypertension Summit sa tauman kada nagtalikod na aldaw kan Biyernes ni na pagkaaga. Pigpartisiparan ang summit kanaabuton sa 159 na mga opisyal gikan sa manlaylay ng mga lokal na gobyerno sa parte mismo kan Rion Bicol. Nagtipon tangani man pag-urulayan ang mga intervensyon, mga programa asin inisyatibo kan mga komunidad laban man sa hypertension asin iba pang mga cardiovascular disease. Obeto kana sinambit ng summit iyon napakusugon ang lokal na aksyon asin kooperasyon tanganing labanan ang mga helang sa puso na padagos na panginot na listan kan mga kausa kan kagananan sa laog kan nasyon partikular na sa Bicol Region. An aktibidad parte kan padagos na kampanya kan DOH Bicol CHD na isulong asin pakusugon ang pagbuhay asin amay na pagresponde sa chronic disease sa parte mismo kanda Bicol Region. Gabus na mga LGUs asin mga alkaldes nagpartisipar sa sinambit ng summit asin ansin ng mga rescue officer iyan tangani man na pag-abot sa parte kansin ng mga Barabanwaan maipaliwanag ang nasambit ng kadahilanan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal
sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal and Elberdi program kan nga Kamara de Sur tinawan doon sa World Bamboo Day 2025 nakisumaro ang gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa paagimana ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asinman Congressman Migs Villafuerte sa pagsilibrar kan sinasabing World Bamboo Day 2025 bilang patunay kan sa indang padagos na pagtulak para man sa sustainable reforestation da climate resilience asin man inclusive development sa paagi kan Elberdi program gikan sa 2011 naging instrumento ang Elberdi program sa pagbabagong ladawan kana mga denuded area sa manlain-lain na mga lugar sa parte kan probinsya kan Kamara de Sur pasiring sa mahiwas na bamboo plantation aferman sa ecological restoration natawan maning kadagdagan na kabuhayan parman sa mga kadakol na komunidad. Tinawan doon kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa paagiman ni Gobernador Elry Villafuerte ana lampas sa sobra sa sarong kaaraman asin man sobra sa saruman na tinanom ana kawayan ana sarong sinasabing makapangyarihan na yaman para man sa regeneration, resilience asin man rural revitalization. Nakakatabang ini laban man sa climate change sa pangangataman kan watershed, pagfugol kan soil erosion, asin man pagdanay kan biodiversity. Kasabay kan pagsilibrar ng apudan ang provincial government sa paagiman ni Gobernador Elry Villafuerte kanda probinsya kanda Kamara de Sur na digdi sa gabos na mga sektor, mga ahensya kan gobyerno, barangay, civil society organization, asin sa mga jóvenes o youth group na pakusugon pa ang bamboo advocacy asin na paiwason ang papil kani sa lado kan climate action livelihood program asin na ecological protection. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal, pinagatawan doon kan alyansa kan grupo ni mga kababayan o Gabriela ana sa indang pakikisumaro sa partibismo kan mga rally na pinagagibo sa manlain-lain na mga lugar digdi sa Bicol Region. Iyan kasabay naman kanda sa indang kilos protesta manungod man sa pagkakaigwa kan pagdinunsyar kanda mga maanomalya asin korupsyon sa lado man kan mga proyekto kan gobyerno partikular na sa flood control project. Sigun sa parte mismo kan Gabriela Bicolano, digdi napapanahon tanganing magkasararo ang mga Bicolano asin iba pang mga lugar sa Pilipinas na ikurahaw na pababaon sa pwesto ang mga sangkot sa korupsyon asin man dapat ang mga ini ipreso basado sa senda mismong mga kasalan. Galit na nararamdaman ko, bit din po namin yung iba't ibang issue tungkol sa red tag, sa corruption po na nararanasan natin dahil naniniwala po ako na corruption kills people. Marami pong namamatay dahil sa corruption dahil hindi po nabibigyan ito ng sapat na budget yung mga basic needs natin, edukasyon. Parte kan mga payag ni Alaysa Hugo kan Gabriela Bicol. Yan mga tugangan kat tiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga barata yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabes. Mga tugang ako po si Junel Cuba mabalos kan sa idong pagkantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado.
BBS. Basta Bareta, sigurado